Alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa Apolinar Franco Senior Elementary School sa Davao del Sur kung saan inaasahang boboto ngayong araw si Senator Bato de la Rosa, isa sa mga re-electionist candidate sa pagkasenador. Si Brenda Manalo live na magre-report mula Davao del Sur. Brenda. Yes, maayong buntag, partner Boss Dada, Hana, and partner RJ. Andito tayo ngayon sa Apolinario Franco Senior Elementary School. Napakainit nga ang panahon ngayon dito at katatapos lamang itong si Senator Bato de la Rosa sa kanyang pagboto sa 2025 midterm election. Ganap na alas 10:25 ng umaga kanina ay dumating itong si Senator Bato de la Rosa dito sa eskwelahan at mga ilang minuto ay natapos na nga siya sa pagboto. Bale, naging smooth naman ang pagpasok ng balota sa automated counting machine ni Senator Bato de la Rosa. Gayon din, pagkatapos nun ay chinek niya ang mga listahan or yung resibo ng kanyang ibinoto at pagkatapos nun ay inihulog na doon sa box at nagpalagay na siya ng indelible ink. Bale, sa kasalukuyan ay ating makakapanayam itong si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan natin. Mereka banda apa dong? People. Senator. I don't sabi na Tuhan mo, okay naman, very orderly naman yung kanilang Nasa kanina medyo natagalan po kayo sa pagboto. Bakit po? Pero ulit nalibutan. Okay lang, nandun na. Pero yung pag-check nyo ng tama niya ba lahat? Okay naman. Napaka-kuhan po nito. Very crucial ito, no? The impeachment is looking. The impeachment trial. So, malaking bagay po kung sino yung mananalo ay hindi hawak sa leeg ng kung sino mang gustong sino man may gusto. Dapat hindi magpahawak sa leeg itong mga tao, itong mga nananalo. Dapat panatilihin nila yung pagka-independente ng Senado. They should, para ma-maintain natin yung checks and balances sa ating gobyerno. Kung anumang branch of service ang nagmamalabis, nag-aabuso, dapat ma-check ito ng ibang branches of government. Senator, sa tingin niyo po ba needed talaga sa isang botante na at least mayroong copy sa kaya nun, naghahanap kayo ng copy sa yung pinutuhan kanina? Maganda sana kung meron siyang hawak, no? Pero may rason naman din ang kumilig ko bakit kung nabinigyan lang pinapag-verify lang, pinapakita. Once makita mo, satisfied ka na tama yung binoto, din okay na yun. Kaysa kung magdala daw ng resibo, baka daw gagamitin niya sa mga vote buyer na sa resibo mo para siguro na binoto mo ako. Otherwise, inistapa mo ako. Tinanggap yung pera ko tapos wala ko sa boto sa resibo mo. So maganda rin yung ginawa ni Kumilik na gano'n. Maiwasan ang vote buying, paggamit sa vote buying kung may resibo. Tama na, makita mo na, okay, tama yung binoto ko, ito na sa resibo. Kaya Senator, anong masasabi niyo kung mananalo kayo at lalo na kasama kayo sa mga service? Magpapasalamat tayo sa taong bayan. Ginusto nila yung ating mga ginagawa. Otherwise, kung hindi nila nagustuhan yung performance mo as sitting senator, malabo ka ma-re-elect, di ba? Pero kung nagustuhan nila, then parang yan, chance mo na ibuto ka muli.
Kapag mukha kayo na lahat ng deducted kayo kung manalo po kayo. Yes, yes. I'm hoping and I'm optimistic na papasok. Kaya lang po natin, Director. Sana yung ating mga kababayan ngayon na hindi pa bumoto, huwag na kayo maghintay dyan na may gagapang pa sa inyo na magbigay magbigay ng pera o ano man para bilhin yung boto nyo. Pumunta na kayo dito. Bawal yung vote buying na yan. That is illegal. Huwag nyo ibinta yung inyong kinabukasan. Kapag bininta nyo yung boto nyo, binibinta nyo kinabukasan ninyo. So, pumunta na kayo dito sa presinto, bumuto na kayo. Huwag na kayo maghintay pa dyan na may gagapang sa inyo. Anong masasabi niyo, Senator, itong malalakas manggapang na mga kandidata? Ano, kung sino yung mga naggapang dyan, huwag niyo ibuto yan. Dahil kung kayo ginapang ngayon sa eleksyon, pag sila nanalo at nakaupo, gagapangin rin nila yung kinabukasan ninyo. Sige kayo, magpagapang kayo. Sa kinabukasan ng mga anak nyo, gagapangin ng mga politiko na yan. Okay. Ano masasabi niyo na despite sa sinasabing pangigipit ng katulad ng election, well, they can pressure us, but they cannot dictate the voting populace. Kung kahit anong pressure na gagawin nila, anong pagigipit, alam mo, ang taong bayan maka-underdog yan maka-dihado. Kung nakita nila na kinakawawa ka, you're underdog, lalo ka magkakuha ng simpatiya sa taong bayan. So, mali na approach yan yung pagigipit. Mali yan. Thank you. So mga kapartner, narinig natin ang panayam kay Senator Bato de la Rosa dito sa Apolinar Franco Senior Elementary School. Saysay ko lamang mga kapartner na may mga ilang aberya lang na encounter dito, katulad yung mga automated counting machine na nagkaroon ng gamay na or ng konting aberya doon mismo sa presinto ni Senator Bato de la Rosa, pero agad namang na-troubleshoot ng mga election officer. At isa pa rin ay yung mga registered voters na nawawala ang kanilang mga pangalan na kung saan ay nalipat na pala sila ng ibang mga lugar kung saan sila narehistro. Yun na ang mga na-encounter ng mga glitches dito sa elementary school, mga kapartner. Napakainit pa naman daw dyan sa sa Davao del Sur. So hindi ba isa ring cause ng pagmamalfunction, Brenda, yung nag-overheat yung mga makina natin? Pakiulit? Hindi ba nagiging problema yung sobrang init? Baka nag-overheat yung ating mga makina kasi syempre electric yan o umiinit yan kapag tuloy-tuloy na gumagana. So hindi kaya yun isa sa nagiging problema? Wala namang reported na insidente ng overheating ng machine. Ang glitch na kanina na-encounter is yung pag-jam ng papel doon sa pagpasok ng balota sa ACM. Pero the troubleshoot ng election officer, ipinasok muli at naging dire-diretso naman yung pagkain ng balota ng nasabing automated counting machine. And then, chinecheck. Kanina nakita natin na chinek naman ni Senator Bato de la Rosa yung kaniyang mga binoto kung lumabas ba doon sa resibo. And narinig natin sa panayam sa kanya na nakita naman natin nakita niya na kumpleto yung kanyang binoto. Yun nga lang, ang mga problema dito na common na encounter is yung pagbili ng boto, pag last minute na vote buying a day or few days before the election. Yun yung common talaga na problema dito sa Davao Region, mga kapartner. Ilan ba in-expect natin ng mga high profile na mga boboto dyan sa lugar na yan? Bali dito sa Davao Region, kapartner Boss Dada, ang mga senators that were from here, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, si
Dr. Richard Mata, of course, ang ating mahal na Pastor Apollo C. Kibuloy, but sa ano siya boboto, hindi siya makakaboto sa Tamayong kung saan lagi siyang bumoboto tuwing eleksyon. Also, Vice President Sara Duterte nakakast na ng vote. Ang tumatakbong kandidato ng Kongreso, si Congressman Paulo Duterte, si Omar Duterte na tumatakbo sa 2nd District, si Congressman Ungab sa 3rd District, at iba pang opisyal na lokal dito sa buong Davao Region. At partner Boss Dada, Hana, and partner RJ, ako lang ma-mention na ang Davao Region, dito magmumula ang 3 milyong boto ng buong Pilipinas. 3 million will come from here, and then as a breakdown, 1 million from that 3 million will come from Davao City, and then 700,000 plus sa Davao del Norte, 500,000 plus sa Davao de Oro, 400,000 registered voters sa Davao Oriental and Davao del Sur, 400,000 each. And then ang pinakamaliit is from Davao Occidental na may registered voters na humigit kumulang sa 250,000 voters. So 3 million all in all ang boto na manggagaling kung 100% ang turnout ng boto mula dito sa Davao Region, mga kapartner. Ang dami rin, 3 milyon. Mabigat yun. Pero question, by the way, may question pa kayo kay Brenda? Question ko lang, kapartner Brenda, nagkakaroon na po ba ng mga mahabang pila dyan sa Davao? Yes, yun ang, partner RJ, yun ang talaga ang problema na kailangan pa ring solusyonan dahil nga sa naka-cluster ang mga presinto dito, ang haba ng pila, and na-i-interview namin, natatanong namin yung mga botante, ilang oras sila tumagal sa pila. Ang iba dumating alas 5, nakaboto sila after 3 hours pa, ang iba after 2 hours, ang iba nakapila na ng alas 4 madaling araw, pero up to alas 6, hindi pa sila nakakakas ng kanilang vote. Ganon ka haba ang pila sa mga presinto, hindi lamang dito sa kinalalagyan ko, kundi sa lahat ng mga presinto na naikot ko na dito sa mga past and present election sa Davao Region, partner. Yan talaga ang nagiging problema kahit saan no? Maraming salamat, Brenda, sa iyong report. Ako,